Pataylo na pato narito. Kaya eto na, pagkatapos ang nakawan at katayan at kainan ng pato ng may pato, narito na Mary at Annabel, harapan na! Wala yung pato ko, nandiya ka! Totoo naman talaga na yun. Ano mo yung pat? Tinatat yung pat mo dahil lumayan Walang na. katotohanan Sobrang salita mo sa akin. mo, walang katotohanan na Sa'yo eh. binangyang Kung ka. ano sabi mo sa akin, masasakit na kinatay salita pato ang ko. sinasabi mo eh. Ay gusto mo lang makakain ng pato ko. Hindi Wala na, na kasi tuloy ko marami ka magagamit sinasabi sa sa ano ng akin. asawa ko dahil Paparinig ka kinatay lagi mo na. sa akin, Walang kaya kinatay ko yung katotohanan pato nung mo. binangyang ka. Tsaka Kung binangyang nagsasabi ka kita, pa, eh, bakit nagugutom hindi ko kami, makulang wala sa'yo? nakakain. Isa-isa lang po, Na isa-isa kinatay lang. yung pato. Para silang kinuwerdasan bago sila humarap dito, no? Ah, tita, bakit? Tata. Ayan. O, sandali lang ha. Off muna tayo. Okay, Nanay Mary, anong problema mo? Kinatay po yung pato ko, ma'am eh. Ilang pato? Dalawa po kinatay. Ilan ang alaga mong pato? 6 po. 6. Yung dalawa, Dalawang kinatay. 4 na lang pong natira. Nakita ng sarili mong mga mata. Hindi po. O, sino may sabi sa'yo? Sabi ng kapitbahay ko po na Sabi na? binigyan daw siya ng ulam na pato. Nanggagaling po ko sa kanya. Ha? Hindi po niya alam na sa akin pala yung pato na kinatay. Yan. Bakit kayo nag-aalaga ng pato? Nagpaparami kayo o Hindi po. pangitlog? Alaga ko talaga yun po kasi gagamitin ko sa Ay. pagluksa ng asawa ko. Itong August 21 po sana. O, 4 na lang po sila. so alaga mo talaga. Alaga May ko mga lang po. pangalan? Wala pa nga. Wala pa pato lang naman. po. Wala pa naman. Opo. Okay. So, bakit naman parang nadama yung alaga mong pato? Sigurado yan, may problema sa pagitan ninyo. May galit po siya sa akin. May galit. Opo. Ano yung pinag-awayan nyo? Pinagbibintangan niya ako na siya daw binanglian ko sa sabaw ng tinola ng manok na hiningi ko sa kanya. Hindi po totoo na siya binanglian ko. Walang katotohanan po. Kaya kung gusto ko po siyang banglian, bakit manghingi po ko ng ulam? Di ko wala ko ng tubig sa amin ng mainit, ibangli ko sa nila para po ebidensya, pero hindi totoo yung sinasabi niya. Kinumpronta mo ba siya? Hindi siya umamin na siya nagkate sa pato. Pero, kapitbahay ko, binigyan din siya ng ulam ng pato. Hindi alam ng Ayan. kapitbahay ko na yung pato pala na binigay sa kanya, sa akin palang pato na kinatay niya. Ang kanya daw alagang 6 na pato ay nabawasan ng 2 dahil kinidnap nitong si Annabel daw at ginisa. Ay, kinatay mo muna. Sabay ginawa mong adobo. Opo. Ayun. Ay, opo. So, ang tanong, so talagang umaamin ka na ikaw ay mamamatay pato. Dahil po pag dumadaan po ako sa kanila, sa bahay, dadaanan kasi pong bahay nila, nagpaparinig siya lagi sa akin. Masasakit yung pinaparinig lagi sa akin. Tsaka sinasabihan niya po ako, nagugutom, kung anong sinasabi niya, masasakit yung sinasabi niya. Inapuno na Ano rin yung ako. sinasabi niya? Ano daw, mga maingay kami, tapos sabi niya pa sa akin, walang makain, ganito, walang aruga, ganito. Kaya kinatay ko yung pato niya sa sobrang kong galit na palagi siya nagpaparinig sa akin. Kaya doon, Bakit? kinatay ko. Ano naman ang galit mo sa kanya, Nanay Mary? Ang galit ko rin sa kanya po, yung pinagbibintangan niya na ako daw nagbanli sa kanya ko, hindi totoo yun. Na ikaw ang Buhos mo ka ng sabaw na tinola na manok, hindi ko kako magawa sa yun. At even meron yata tayong ebidensya ng banli na sinasabi. Nagbanli ng manok. Opo, tinola po, sabaw po ng tinola. Okay, sa ating mesa ng ebidensya, makikita natin dito, ay, okay. So siya ngayon ay nabanlian ng mainit na sabaw. Pero hindi ko po sinasadya yan, ma'am. Ay, hindi mo sinasadya. Hindi po. Paano ito nangyari? Napatulak lang kamay ko po sa pintuan nila. Kaya napaganyan po ang lagay ng sabaw. Kaya napunta po sa kanya dito. Oo. So, ano nangyari? Diretso ka sa clinic. Binigyan ko po siya ng ulam. Ngayon, pagbigay niya, may galit talaga siya sa akin kasi sadya pa niya na dito talaga ako binuhusan sa tagiliran. Paano naman nangyari na binibigyan mo na nga siya ng ulam, binanlian ka pa? May galit talaga siya sa akin, ma'am. Ano nga yung galit niya sa'yo? Ewan ko sa kanya kasi sobrang galit niya talaga Hindi sa akin. totoo Kaya yan. sinadya niya talaga na banlian nagbangli ako. sa'yo. Kung hindi ang kamay ko na gano'n sa pintuan nyo, kaya pa gano'n yung Posible nilagyan ng kaya na sabaw. yan ay talagang aksidente.
Accident din pong bakit, pangyayari. bakit dito pa talaga tumama sa akin kung di niya sinadya? So, anong ginawa mo? Diretso ka sa ospital? Hindi po ako, naghingi po ako pang gamot sa kanya, hindi siya nagbigay sa akin. Ayun. Humingi ka naman ng dispensa. Pero gusto sorry po sa kanya na hindi ko sinasadya yun. O, yun naman pala. Nagsosorry naman pala. Oh. Ilan ba ang anak mo? Siyam po. Siyam. Buntis pa po ako niyan, yung nabanlian ako 6 na buwan yung baby ko sa tiyan niyan. 6 na buwan palang buntis ka nito nung nabanlian ka. Ay. Wow. So, magaling na ngayon? Magaling na? Magaling naman po kasi halos hindi ako makagalaw-galaw kasi sa sobrang sakit. Yung inaano ko lang dahon ng saging, parang makaano ko kasi pag damit dumidikit. Tsaka yun lang inaano ko, tapos inaano ko ng linagang bayabas. Pag kumirot yung linalagay ko So dito. gano'n na lang, wala ng ointment, wala ng Wala. reseta ng doktor. Wala. Kasi walang pagpapagamot dahil Wala. hindi ka binibigyan ni Mary. Meron ba kayong pang-abono para magpagamot? Wala po akong kapira-pera, ma'am, no? Wala nga ako pambiling bigas. Pwede ka Kasi naman pumunta sa barangay. single parent lang Tutulungan po ka ako naman eh. sa Ano barangay. naman po, wala na Ha? din kaming pera po kasi namimitas lang po kami ng gulay. Hindi, sa barangay nga. Hindi ka ba humingi ng tulong sa barangay? Tiniis ko na lang po yung sakit talaga. Merong tulong ang barangay, di ba, Attorney Lorna? Meron. Dapat meron, may medical assistance sa barangay. May medical assistance ang barangay. Puntahan ninyo at singilin ninyo. Kasi binoto nyo yan. Eto ngayon yung mga pabo. Pato. Ito yung mga pato. Nako, alam mo ba na yan ay labag sa batas, ha? Inaamin naman kasi ni Annabel. Pero yan ay, ano yun? Theft. Theft kasi hindi kanya yung pato. Oo. Kasi, sabi nga sa akin, kahit ang manok ay may damdamin. Correct. Di ba, no? So, ano bang klaseng, naku, nakakaawa siguro yung pato, ano? Kasi kaysa naman masaktan ko siya, sa sobra ko talagang galit, doon ko inano yung pato eh. Ganon. At talagang ginawa mong adobo. Oo, namigay naman po ako sa kapitbahay. Nabigay naman daw siya sa kapitbahay. May balak ka bang bayaran ang pato ni Nanay Mary? Mas kulang pa nga yung pato niya ibayad sa bidanli niya sa akin eh, sa sobrang sakit. Ayun. Yun ngayon ang kanilang. Ang issue dito, yung galit nila sa isa't isa. Yun. Maliban dun sa mga gastos, sa nawala, at saka yung danyos naman sa'yo. Maawa naman sa matanda, pakiusap ng kakampi ni Nanay Mary kay Annabel. Eto na, Mercy, humarap ka na. Ayan, galit si Mercy. Ang sama ng tingin kay Annabel. Ate Mercy, bakit po nanlilisik ang inyong mata kay Ate Annabel? Kasi po nakita ko talaga paano niya inano yung pato ni nanay. Kinuha niya talaga? Oo, Nakita mo? nakita ko po. Hindi ko akala ko may may usapan. Hindi ko siya sinaway. Kasi akala ko nag-usap na sila tungkol doon. Nung kinabukasan, naghanap na si nanay, umiyak na ko, Nay, bakit? Yung pato ko nawala. Para paano yung handa ng luksa ng asawa niya ngayong August 22. Ha? Nakita ko si Annabel dyan kinuha yung dalawa. Nakita ko talaga siya. Tapos binigyan pa niya ako, hindi ko alam na. Oo. Binigyan niya ako, kinain ko. Kasi akala ko Annabel, nagpaalam ka kay nanay. Yung pala hindi. Kaya nga kinatay ko yung pato niya dahil palagi siya nagpaparinig sa akin sin salita, kaya kinatay ko yung pato niya. Dapat sobrang nagsisinanay ko ka kay nanay. May tanong po ako. Ano pong nauna? Hindi man lang nasabi. niya sa Ate akin. Marcy, may tanong po ako. Ano pong nauna? Yung nalaman yung nawala yung pato o yung nakain na po yung pato? Para lang maliwanag. Hindi, nung kinain ko ng pato, Saka mo ba lang Oo, nalaman? saka ko kasi Akala ko nalaman mo muna. Kawawa naman si Mary. kasi kinabukasan ko, naghanap na siya. Nauna muna yung kumain Opo, ka. kinain ko. Ate Mercy, Tapos saka mo na susunod po na tanong, masarap po ba yung timpla ni Ate Annabel? po. Masarap. Kasi paborito ko yung pato eh. Hindi ko intindihan kasi paborito ko yung pato. So paano po sila mag-away si Ate Annabel tsaka si Nanay Mary? Nakikita niyo po ba? Nagkwento siya sa akin na hindi daw siya makatulog. Parang, kung bakit na siya? Kasi yung anak ni Annabel, sobrang ingay sa labas, nag-aano, tapos
kunwari nagtatahi siya ng basahan. Nag-aano doon, ginukuha yung mga basahan at saka parang inaano sa labas. Yun. So, aminado naman Unang-una, aminado si Annabel. Aminado siya. Ang tanong ngayon, yung pagbabanli. Opo. Ano bang tingin mo nangyari doon? Talagang aksidente? Nabanlian siya na nalapnos yung kanyang balat. Nasa loob lang ko na, narinig ko na lang na nanghingi ng sorry si nanay sa kanya. Naghihingi Pero naman ng hindi ko sorry. yun nakita. Kasi sa bahay niya, ni Annabel yun na ano. Okay, sige. Mercy ha, sandali. May katapat ka din. Kasi may kakampi din naman si Annabel. So, masungit! At pakialamerang matanda. Ang sakit naman yan. Ayan daw ang tunay na ugali ni Nanay Mary. Pero ang bait ni Nanay Mary dito Ayon kay kakampi ni Annabel, yan ang katotohanan. Kaya, nagalit na husto si Annabel kay Nanay Mary, kawawang mga pato. Filita, humarap ka na. Walang iya ka talaga! Matandaan na po yan. Ninyo, kinakampihan mo yung tamang mali. Huwag ka kumampi sa tamang mali, kampihan mo yung tama. Ano bang tunay na nangyari? Kasi po, ma'am, etong matanda na to, lagi niyang sinasaway yung mga bata dito na sa daming mga batang nag-iingay daw at naglalaro sa harapan, lagi niyang sinasaway. Bakit sa dami-dami mga bata, ang mga anak niya na bilang ang lagi niyang pinapagalitan at Hindi pinag-iinitan. naman nanggugulo yung ibang bata Isang saway lang, nakinig yung mga anak ito ka hindi. Halos hindi ko makatulog. Nandun lang. Hindi naman hindi naman talaga Paano mo makikita Kahit yung naman, nandun sa bahay ninyo? hindi. Huwag ka magsinungaling. Ikaw, masyado ka talagang pakialamira. Ano pakialamera? Nangingialam May ka. Wala kang magawa sa buhay kung Ate hindi Pilita, alam. Hindi sige. totoo yan, Tingnan hindi mo. totoo, Ate hindi Pilita, totoo. nandito tayo para liwanagin, Totoo yun. ha? Okay, ano yung pangingialam? Eksakto, Eto, pakisabi. nangingialam siya. Noong nagpapagawa ako ng bahay sa amin, lagi siyang pumupunta sa bahay, panay silip siya sa loob, nangingialam kung nagsasabi kung anong meron, anong ganyan. Bawal dito, bawal doon. Para siyang master pong Hindi soy. yan totoo. May galit ka rin ba, Ate Pilita, kay Nanay Mary? Meron. Dahil dyan Dahil sa... lang dyan sa papangialam niya. So, hindi lang kay Annabel nangingialam, pati sa'yo rin. Okay, teka muna, sandali lang. Dr. Love, ano bang kailangan pang unawa ibigay natin sa nakatatanda? Nanay Mary, ilang taon ka na? 69 na po. 69. Siguro po pwedeng maging mahinahon na lang tayo pakikipag-usap sa matanda out of respect. May mga hindi pagkakaunawaan doon sa inyong lugar. Nakikita ko rito, wala pang gustong bumaba, maging humble, yung humility. Pero ang susi dito sa pagkakasundo ninyo, yung humility lang. Kasi mukhang hindi naman sadyaan yung buhusan ng mainit na tubig or something. Yung pagkakaputol sa leeg ng pato ang sinadya. Ang dahilan, revenge. So dapat siguro pag-usapan natin dito, paano maaalis yung galit na yan para mabalik tayo sa dati. Oo, kasi parang gantihan ng gantihan. Hanggang palala ng palala na yung kanilang gantihan. Iniisip una ni Tuesday, pagdating sa nakatatanda, ano ba? Iniintindi ba yan? Siguro dapat ni barangay na lang, Opo. At saka, alam mo, Ate Corina, old age is such a blessing. It's such a privilege. More than anything, pag nakatagpo ka ng may edad sa'yo, lalo na 69 na si Nanay Mary, galangin mo dahil nabuhay na sila ng maraming taon sa mundo. At pa-exit na rin sila, ilang taon na lang. So kahit hindi tama din minsan, lawakan lang po yung pag-una. Ayan. Darating tayo lahat doon. Paano naman natin matitiis na dadaan ba talaga yan sa dami ng puting buhok? Hindi ba? Paano yun kung talaga nakakainis na? Pagka gano'n natin ko rin siguro layuan na lang. Kasi syempre mga bata yun, hindi mo sila mapipigilan maging bata. So, pwedeng, sige, suwayin ninyo kami, pero hindi kami hihinto sa pagiging bata, sa pag-i-enjoy. Basta wala kaming masamang ginagawa. Kung ayaw mo na nasa tapat ng bahay mo, dito sa kapitbahay, maririnig mo pa rin kami, pero di mo na kami masisita. Ayun. So, dapat yung nakatatanda ang mas umunawa. Parang meron kang gustong sabihin, Brother June? Gusto ko lang linawin, hindi porke maputi ng buhok namin, tama lahat ng ginagawa namin. Tama. Ay, totoo. Merong mga matatanda na super kulit talaga. Pero ang masasabi ko sa nakababata, out of respect,
no? Kung talagang hindi natin sila makumbinsi, tumalikod ka na lang o huminga ng malalim. Kasi ang samang tingnan sa paningin ng tao, yung bata na nagtataas ng boses sa matanda. Sabi nga ni attorney, malinaw na malinaw si Annabelle, may intention siya na maghiganti. Ang paghihiganti niya, yung pagpatay doon sa pato. In which case, palagay ko masyadong maliit na dahilan para ipagtanim natin ang galit at habang buhay nating pag-aawayan yung pato na yan. After all, maaari pang mag-alaga ng pato uli si nanay, no? Ang sa atin lang dito, yung again and again, yung remorse, yung pagkilala sa pagkakasala, sa pagkakamali natin, at paghingi ng kapatawaran. Yun lamang ang magbibigay ng pagkakataon para maibalik sa dati inyong pagsasama.